Eto po, nagparamdam na si Pangulong Marcos. Ito na sinasabi natin ilang araw na. Isa lang ito sa dapat talagang ginawa niya. Ayan na ho, sinabi na niya. Get back to work. Ayon kay Pangulong Marcos sa mga senador. Ang dami nating kailangang gawin. Ayan ho ang sinasabi. President Bongbong Marcos to Senador, get back to work. Ayan o. Ayan na. Thank you, Mr. President. Nagsalita ka na. Only in the Philippines. Presidente napilitang pang magsalita ng ganyan. Dahil nakita niya, ramdam niya, may damage na ang kanyang gobyerno. Damay na ang buong gobyerno sa drama series, boycott sa Senado. Ito yung tinatalakay ko po ng ilang araw na. Nagagalit pa nga sa akin yung ibang mga Marcos loyalists. Bakit ko daw ginagawa yun? Sino daw ako? Bakit ginagawa yun? Ako po ay media. Trabaho kong i-call out ang lahat. Kahit presidente pa. O nakita nyo, nagsalita na presidente. Yun na yun. Hindi ko sinabing kaya nagsalita dahil sa akin. Hindi ko sinabing kaya ang Pangulo nagsalita ng ganyan dahil sinabi kong gawin yan. Hindi. Yung ginawa ko, nagpapatunay na tama lang. Kinol out ko ang Pangulo na gawin niya ang lahat ng dapat niyang gawin. Nasa kanyang authority bilang Pangulo, bilang Chief Executive, dahil taong bayan na ang nagsasuffer, taong bayan ang apektado nitong drama series sa Senado. Pero meron pang ibang mga Marcos loyalists nagagalit sa akin, bakit ka daw inuutusan ng Pangulo? Kasi hindi nyo naintindihan ang trabaho ko. Yung nagsasabi na sino daw ako at bakit ako'y nakikialam, hindi nyo alam ang obligasyon nyo. Hindi rin nyo alam ang aking obligasyon at hindi nyo ako pwedeng turuan. Sasabihin ko ang gusto kong sabihin. O nakita nyo nagkabunga? O, sa tingin ninyo, mali si Presidente? Yan? Hindi. Yan ang dapat ginagawa ng Pangulo. Dapat dagdagan pa niya. Yung kanya sinasabi niyang, bumalik kayo sa trabaho, marami tayong dapat gawin. Yan ay isa pa lang. Marami po ang dapat gawin ng Pangulo. Hindi ko na iisa-isahin, pero ayan, lumalabas na. Mr. President, dahil sa ginawa mong yan, yan ang kailangan natin. Iba ang dating pag ang Pangulo ay nagsalita. Kahit anong kapal ng mukha ng ibang senador dyan, tatamaan yan. Dahil sinabi ng Pangulong, marami tayong dapat gawin, maraming trabaho, bumalik na kayo sa trabaho. Warning yan. Sa aking interpretation, warning yan. Pag hindi yan ginawa ng mga senador, pwede nang itaas ang level, pwede nang itaas ng Pangulo ang level ng kanyang warning. At ayaw kong pangunahan yun. Dahil tulad ng sinabi ko sa nakaraang araw na, maraming magagawa ang Pangulo. Ang separation of power, may limitasyon yan. Alam ko yan from day one. Yung trabaho ng Executive Department, trabaho ng Legislator, trabaho ng Judicial Body. Pero, pagkapakanan ng taong bayan, pag ang taong bayan na ang apektado, kahit mayroong separation of power, ang Pangulo ay meron ng obligasyon. At yung sinasabi ko ilang araw na, ito na yun. Ayan na, nagsalita na. Go back to work. Warning po yan. Apila, warning yan. Pag hindi kayo sumunod, pwede nang itaas ng Pangulo ang ibang antas na kanyang dapat gawin bilang Pangulo. Suportado ko yan dahil yan ang tamang gawin. Nauna lang ako magsabi, mag-call out, manawagan kung ano dapat gawin. Dahil alam ko ang Malacanang nakikinig, nanonood ng mga nangyayari. Wala akong karapatang obligahin sila, pero karapatan ko na maghayag ng opinyon kung ano ang dapat gawin. Magbigay ng suggestion or mag-call out kahit kanino. Kasi independent ako.
Hindi ako taga-gobyerno. Ako ay mamamayang Pilipino. Kaya kayo mga Marcos loyalists, hindi ako nagagalit sa inyo. Pero huwag niyo akong sabihan na sino ako. Wala akong karapatan. Maling-mali ka dyan. Kung sino ka man, kulang ka sa kaalaman. Kahit magkakaibigan pa, may limitasyon ang galaw. Pero ang presidente, dahil presidente yan, kahit may separation of power, mayroong dapat gawin at ayan na, ginagawa na. May hangganan ng separation of power, may hangganan ng pagkakaibigan, may hangganan ng utang na loob. Kaya kayo, tayong lahat, suportahan natin ang panawagan ni Pangulong Marcos. Yang salita at statement na yun ng Pangulong may laman yan. Kayong mga senador, lead by Alan Peter Cayetano, pag binaliwala nyo ito, huwag nyo subukan ang authority ng Pangulo. Huwag nyo subukan ang mabait na Pangulo. Dahil nagsimula ng magsalita, iyan na yan. Darating ang araw, pag hindi pa ho kayo tumigil, sasabihin ko kung ano yung mga karapatan ng Pangulo at obligasyon ng Pangulo sa mamamayang Pilipino. Hindi ko siya inuutusan, pero ipapaalaala ko lang dito sa aking mga channel at kayo, mga nanonood na kikinig, kung ano ang kapangyarihan ng punong ehekutibo, ano ang obligasyon ng punong ehekutibo. At alam kong alam yan ng Pangulo. Mabait lang siya, tinitimbang lahat, pero napupuno na ang salo. Aapaw na, kaya ayan, go back to work na ang kanya sinabi. Warning, apela, kung matalino kayong mga senador, kung meron pa kayong mukha na dapat iharap, mahiya kayo sa Pangulo, mahiya kayo sa mamayang Pilipino. Yan po yung aking apela. At interpretation dyan sa lumabas na balitang yan. Hindi naman kailangan ng Pangulong magmura dahil hindi naman siya nagmumura. Hindi kailangan ng Pangulong gamitin ang kamay na bakal o gamitin ng sobrang kapangyarihan. Marami pong magagawa sa tama, malumanay na pamamaraan. Pero kung hindi kayo susunod, ang kamay na bakal pwedeng gamitin sa tamang panahon. Kung ano yan, marami po ang ibig sabihin yan. Alam ng Pangulo, nakakarating kay Pangulong Marcos ang lahat ng mga issue. Mayroong monitoring ang Office of the President. Kaya nga yung maraming mga political vlogger na pasaway, political vlogger na mga libelos ang ginagawa, puro kasong inaabot nyo. Ngayon meron na naman 3 yata o 4 nakakasuhan dahil namumonitor kayo. Akala nyo wala namang monitor sa inyo? Minumonitor tayo lahat. Kaya ang paninindigan sa tamang galaw, paninindigan sa tamang pamamaraan, nakakarating yan sa Office of the President. Mr. President, dagdagan mo pa pag nagpatuloy ang deadlock, ang boycott ng mga senator-elect. Under mo lahat yan, kahit pa may separation of power bilang Pangulo, bilang Chief Executive. Please like and share.